Kung Carl, dun nga sa resolution mo, no, after na ma-file o kaya maibalita namin, sinundan ito ng suporta. Nagkaroon din ng panawagan na investigasyon ang mga miyembro ng Young Guns dyan sa Kamara. Itong insidente ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila, tingin mo ba may doon sa resolution mo binabasa ko walang anumang pagsisisi kahit kanino man kasi gusto mo ay talagang magkaroon ng investigasyon at matiyak yung kaligtasan ng mga student athletes natin kapag sila ay sumasailalim sa mga training at mga sports program o sports development. Pero anong nakita mong pagkukulang dito? Halimbawa doon sa pagkatapos ng insidente o aksidente sa panig ng Ateneo? Yun nga po, ang resolution kasi wanted to, alamin ang buong katotohanan. At kami po, sa puntong ito, ayaw muna natin magsisi ng sino man na sangkot. At hinayaan po natin ng mga ating mga ahensya para po magkaroon ng kanilang mga report para po sana may talakay po sa ating House resolution na itatalakay din sa committee hearing. At para sa akin naman po, siguro po yung itong tinatawag nilang team building activity appears to me na to be an annual thing for Ateneo Men's Basketball. Kasi marami po ako nakikitang reels na parang may mga kwento na yung mga previous batches ng kanilang men's basketball team na nangyayari na po yan. So, ang katanungan ko po sa Ateneo Administration, ito po ba in-approve ninyong activity na ito? At did Ateneo Administration exert efforts to review and redesign this activity kung meron na po palang previous incidents na katulad po sa nangyari ngayon? Kasi yun nga po yung tanong, batay nga po sa mga report, maraming nakapuna, how was necessary was their exposure to open water? Kumbaga, bakit po sa laot sila training? Kahit na may dahilan naman, baka aqua therapy or aquatic fitness regime yan. Yun nga pong binanggit ni Coach Yen Giao, pwede namang sa swimming pool gawin yun. Wala na ba sila naisip na safer alternative? May pool naman, siguro naman po may pool naman sa loob ng Ateneo compound. At yun rin po gusto na namin malaman, yung mga magulang po ba at yung mga atleta, consent po ba sa ganong klaseng training regimen? And yung mga magulang po ba, fully aware po ba dun sa tipo ng training na gagawin? Na yun nga po, alam ko po, bawat player takot na humindi sa coaches at trainers nila, lalo na po sa sport na basketball, ano po talaga yan, very cohesive yung kanilang kanilang team. Unang isipin ng basketballista yung takot nilang mabangko at hindi makapaglaro kapag di susunod sa pinapagawa sa kanila. Kaya napaka-importante po na sigurong ligtas at responsableng mga coach administrator ang ating mga mapagkakatiwalaan ng buhay ng ating mga student athletes.